Tayo naman, dahil sabi nila, wala daw kontradiksyon eh. Walang kontradiksyon sa Biblia. Sa pag-uunawa lang yan. O sige, tingnan natin. Dito sa tungkol sa pagpasaan ni Jesucristo sa cross. Ha? Yung pinasaan ni Jesucristo ang cross. Papunta sa kanya kung saan siya ipapako sa cross. Mabasa ito sa Marcos 15:21, Mateo 27, versikulo 32, Lucas 23, versikulo 26, nga yung habang pinapasaan ni Jesucristo, kasama yung mga sundalo, yung naglatigo sa kanya, etc., nakita niya si Simon of Cyrene. And the forced, the other translation, the forced, other translation, the compelled Simon of Cyrene to carry the cross. Okay? Pero kung babasahin mo naman ang Juan 19, versikulo 17, walang nangyaring ganon. Basahin ko. Juan 19:17. Kinuha nga nila si Jesus at siya ay lumabas. Napasan niya ang cross hanggang sa dakong tinatawag na dako ng bungo. Hanggang pinapasan niya ang cross hanggang sa dakong tinatawag na dako ng bungo na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Golgotha. So walang nangyari. Walang salita nga pinilit si Simon of Cyrene. Tanong, saan ba ang tama? Pinasaan ni Jesus mag-isa lamang ang krus hanggang sa Golgotha? Siya lamang nagpasaan hanggang dumating siya doon? Or pinipwersa ni si Simon of Cyrene para papalitan ang magpasaan para naman makapahinga si Jesucristo? Di po ba? Walang contradiction. O, dito naman tayo tungkol ho sa mga magnanakaw, mga tulisan nga kasama ni Jesucristo. Sa mga tulisan, kung babasahin mo dito sa Marcos 15:27, nang ipinako sa cross, nakasama niya ang mga dalawang tulisan, isa sa kanyang kanan, isa sa kanyang kaliwa. Walang conversation nangyayari. Walang conversation nangyayari. Subalit kung basahin mo sa Mateo 27, versikulo 44, ang dalawang thieves, ang dalawang tulisan, at minumura din naman siya ng mga tulisang kasama niyang nangapapako sa cross. Minumura si Jesucristo, tinutulik sa si Jesucristo sa dalawa. Pero kung babasahin mo ang Lucas 23, 39 hanggang 42, ang isa ay nag-aatorne. Hindi siya nagmumura kay Jesucristo. Hindi niya tinutulik sa Jesucristo. Siya pang nag-aatorne kay Jesucristo. Ito, babasahin natin. Okay? At siya ay inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili. At kami, ang isa, ang datapot, ang isa ay sumasagot. Ang isa, at pagsaway sa kanya, sinabi, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Lamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran sapagkat tinatanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating mga nagawa. Datapwat, ang taong ito hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya ni Jesus, sinabi niya kay Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sumagot si Jesus, sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Dito ang isa ay nag-aatorne kay Jesucristo. Huwag mo siyang ganito, nag-atorne, ay hindi nilapastangan, hindi nagmumura kay Jesucristo. Bagkus siya nag-atorne at sabi na
nagkikiusap ang Aniso Kristo, kung nandoon ka na sa iyong kaharian, don't forget me. So ang tanong talaga, nag-aalipusta, nagmumura ba ang dalawa? Dahil ayon dito sa Mateo 27, versikulo 44, ang dalawang tulisan ay nagmumura. Nag-alipusta kay Hesus Kristo. Ang dalawa. Sa Marcos naman 15:27, walang nangyaring salita. Sa Lucas 23, 39 hanggang 42, ang isa at nagsabi, no? At siya inalipusta sa isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo? Ligtas mo ang iyong sarili at kami. Sumagot ang isa. Datapwat sumagot ang isa. At pagsaway sa kanya, sinasabi, hindi pa ba natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa ganyan din kaparusahan? At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran na sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating gawa. Datapwat taong ito hindi gumagawa ng anumang masama. At sinasabi niya, Hesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Tanong, may contradiction wala? Ang dalawa ang nag-alipusta? Or ang isa hindi nag-alipusta? Nag-attorney kay Hesus Kristo. Kayo na ang mananagot. Itong mga taong nagsabi walang contradiction, bingi, mangmang, at bulang. Yung sabi ni Hesus Kristo, itong mga tao na ito ay mahuhulog sa bangin. Okay? Dahil yung teacher nila, yung tuturo sa kanila, hindi nila nalalaman ito. At pinipilit nila nga walang contradiction. Kahit klaro ng contradiction. Kung pinipikit mo yung mata, kahit sa untong tutok, sa araw na araw, maliwanag ang araw, pag pinipikit mo yung mata, mananatiling dilim ang buong sanglibutan. Maraming salamat mga kapatid. Subhanakallah Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.